Para po sa devotion natin na intermediate state, ibig sabihin yung mga namatay nating mga kamag-anak, sila ay makakapiling, kung sila ay mananampalataya, makakapiling nila ang ating Panginoong Jesucristo right away. Pag sinabi natin intermediate state, yan yung pinaka-stopover. Yan yung waiting area bago magkaroon ng judgment day, bago magkaroon ng resurrection. Kasi isipin niyo po, parang ganito po yan. Ito po yung mga drawing ng mga theologians, no? Pag namatay yung isang tao, pupunta sa paradise kung mananampalataya, kagaya ni Lazarus, tsaka yung magnanakaw doon sa krus. Sabi ni Jesus Christ doon sa magnanakaw, "Today you will be with me in paradise." So, yung mga masasama naman, mga hindi mananampalataya, pupunta sa Tartarus, kagaya ng rich man, no? At dito sa Hades yung tawag dito, or Sheol, or afterlife, lugar ng mga patay. So, dito po sa Hades, nahati po yan. At yung nasa Tartarus, hindi pwede makapunta sa paradise. Yung nasa paradise, hindi makapunta doon sa Tartarus. Yan po yung description doon sa istorya ni Lazarus tsaka yung mayaman. Merong gap po dyan na hindi pwedeng tumawid. Now, dito po, ito pong Hades na ito, yung Sheol, lugar ng mga patay. Bagamat ito yung place of comfort, ito naman yung place of torment, dito nahihirapan yung mga tao, hindi pa rin yan final. Meron pa kasing resurrection of the body. Sa akin, marami lang mga questions dito patungkol dito. Kasi napakadami, no? Hindi ko na may share isa-isa. Pero, masasabi ko lang na ito ay waiting area kung saan nag-aantay tayo ng resurrection. And then, after that, judgment. After ng judgment, papasok tayo sa heaven or hell. Na yung heaven po rito, ito po yung perfect creation. Hindi po ibig sabihin ng heaven na wala ng earth, no? Kasama na po dito yung renewed earth, yung paradise, yung maire-restore, yung Garden of Eden. And by the way, pag sinabing paradise, para po siyang Garden of Eden. May mga verses nga po tayo dito, tingnan natin, no? Meron yan sa Book of Revelation. Tingnan ko lang, nasama ko. Ito, sabi dito, "I will grant to eat of the tree of life which is in the paradise of God." So, yung tree of life nandun sa paradise of God. So, marami akong mga questions dito. Kaya maraming masasabi natin this is not entirely. Hindi ako entirely nag-a-agree sa ganitong pero kasi mahirap talaga yung theology eh. So sometimes lalagyan mo siya ng diagram pero hindi perfect yung diagram. Kasi ako naniniwala ako na yung paradise dito tsaka yung heaven dito they're not entirely different. Ibig sabihin, dito tayo sa mas simple. Kundi merong continuation. Ito kasi parang walang continuation eh. So ako naniniwala ako na meron tong continuation. So, yung mga mahal natin sa buhay, basically disembodied, wala silang katawan, they're waiting for the resurrection, and then judgment, and then perfect creation. Itong heaven na to, perfect creation. So, I hope meron tayong idea patungkol dito sa intermediate state. Wala pa sila sa final state. Okay? Wala pa sila sa final state. Yung mga mahal natin sa buhay, bagamat sila ay nasa piling na ng Diyos, hindi pa yun yung final state nila. Meron pang iniintay yung resurrection tsaka judgment. So, dito sa discussion question natin, how does understanding the intermediate state bring you comfort when facing death, your own or that of a loved one? So ako, nagbibigay ito ng comfort sa akin kasi kagaya ni Apostol Pablo, hindi lang siya basta comfort, nakaka-excite to eh. Ako nga excited nang mamatay, parang inisip ko pag mamatay na ako, yung pinakahuling hininga ko, yung meron ng I don't know, maybe nagta-tunnel vision ka na or meron ka na makikita mga spiritual beings, sinusundo ka na ng mga anghel, I don't know, hindi ko alam kung paano yung setup, pero si Lazarus kasi ganun eh. Dinala siya, he was led by angels. So, ako, exciting, no? Bakit exciting? Kasi nakay-Kristo ka. I put my trust in the Lord Jesus Christ. He is my Savior. At alam ko na, si Jesus Christ kasi namatay na siya, muling nabuhay. So, He has gone there. I don't have problem facing death.
Kasi nanggaling na si Jesus doon eh. At so ako, sa akin parang ano to eh. Parang naku-curious din ako eh. Alam mo mangyayari pag namatay na ako? I'm sure makikita ko yung greater reality. Kasi we only know in part, sabi ni Apostol Pablo. Yung nalalaman natin sobrang konti lang. Bagamat mga katotohanan, pero tingin ko ma-unlock yung marami nating kaalaman. Kumbaga, makikita natin nang higit pa yung katotohanan ng Diyos pag tayo namatay. At mapupunta tayo dito sa afterlife, dito sa paradise. Kasi you will be with Jesus. Just imagine that. You will be with Jesus. Makakausap mo siya. Pwede mo siyang tanungin, Lord, paano mo ko nagawang iligtas? Akong isang makasalanan na pwede naman sanang hindi mo iligtas, pero bakit? And thank you, no? Makakausap mo siya. Napakasarap isipin. And then, of course, hindi pa yun yung final destiny mo. Meron pang greater than paradise, no? Meron pang perfect world, perfect, new heavens and new earth awaiting for us. So it's comfortable, it's exciting, it's something na you're looking forward to. So ako po, ang death sa akin, tinitingnan ko na lang siya na pintuan na bubuksan, and then papasok ka doon, makikita mo na si Jesus. So I hope that will bring us comfort at ma-excite din tayo katulad ni Apostol Pablo na makapiling ang ating Panginoong Jesucristo. So yun lamang po. I hope meron po tayong natutunan sa devotion natin na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po sa susunod na devotion natin.